Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, ngayon ay araw ng Biyernes at mayroon tayo ditong repair na Iwata ang brand, evaporative air conditioner. Kung sa madaling salita, ito ay air cooler. Medyo malaki ito mga kabutingting. At bali, nagkasundo kami ng may-ari nito na ito ay aking i-convert sa manual. Dahil sinabi ko sa may-ari na ako ay hindi marunong pagka sa board. At ang nagiging problema nito ay ayaw na daw ito gumana mga kabutingting. Yan, try natin itong isaksak. Kahapon ay nakagawa din ako dito ng stand pan, pero binidyo ko iyon. Pero sa linggo ko na i-upload dahil ayun ay aking habang nag-repair ay mag-shout out. Yan, ito yung ating i-on. Kaso hindi ko alam kung saan ba dito ang power on. Try natin. Ayan. Pindutin natin lahat ito. Wala naman. Wala nang display mga kabutingting. Ayan o. Wala nang display. Pinindot na lahat. So try natin itong i-convert sa manual kung ito ba ay mapagana. Pero minsan na rin ako naka-repair ng ganito mga kabutingting na mas malaki pa dito. Kinonvert ko rin sa manual nung ako'y nandoon pa sa Maynila, sa Taytay Rizal, sa Simona. So dito tayo sa likod mga kabutingting. At tatanggalin natin itong isang tornilyo na ito. Ang daming lawa-lawa. Bali ayos ko lang yung aking tripod. Ayan. Bali, tanggalin natin itong tornilyo na ito. Yan, disclaimer lang pala mga kabutingting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Bali, tanggalin natin itong cooling pad. Parang radiator. Tapos, bababa ko lang yung aking camera. Sana hindi ito nag-stack up dahil tingin ko ito ay matagal nang hindi nagamit. Yan, bali ikutin lang natin itong pinaka niya, pan. Yan, kung makikita nyo ay malambot. Malaki ang makina nito mga kabutingting. Tapos dali ha, pag-aralan muna natin ito kung anong sunod nating gagawin. Bali nandito banda yung niya. So balik tayo dito. Bali tatanggalin pa natin ito, yung mga tornilyo na ito, at hihingi tayo ng karton para ito ay ating matumba. So ayan, bali nakatumba na. So tatanggalin natin yung mga tornilyo dito. Gagamit tayo ng flat screw. At ito ay ating itaas lang ng konti. Ayan, natanggal din. Hirap pagka hindi natin kabisado. Tapos ang sunod natin gagawin ay dali ha. Ayun, tatanggal lang pala ito. Itong kanyang foam or styrofoam ba yata tawag dyan. Angat natin. Hirap sa kalisod ah. Hindi kasi natin pwede itong basagin itong foam nya. Dali ha. Bale, tanggalin natin itong, yan may tornilyo dito at may isang tornilyo doon. Try natin tanggalin yan. So ayan. Try naman natin.
Nako, mukhang palpak mga kabuting-ting ah. No, no, no. Palpak. Mahirap ito. Medyo mahirap pag hindi natin kabisado. Ahay, paano ba ito? Dali ha. Pag-aralan ko muna ito. Hirap pagka hindi natin masyadong kabisado. Hanap tayo ng mga tornilyo pa dito. Mahirapan tayo nito sa kalisod ah. Dali mga kabuting-ting, pag-aralan ko muna ulit ito. Kung paano ko ito baklasin or ilabas itong kanyang foam, styrofoam. Ayan, bali update to kayo dito sa aking ginagawa. Nailabas ko na yung kanyang foam at hindi ko na pinakita. Medyo nahirapan din ako. Kaso hindi ko siya matatanggal ng kusa dahil yan ito, hindi mailabas ko yung wire. So, yan itong tornilyo na ito, ayan. Bali, hindi naman tumama yan doon sa pinaka-tornilyuhan niya. Yan, may tornilyuhan yan doon sa ilalim. Hindi naman tumatama. So, ang gagawin ko na lang nito ay bali, gagatlaan ko yan dyan para mailabas ko itong wire. Napakahirap. Ito mga kabuting-ting. Ayan, bali, nagatlaan ko na at nailabas ko na yung wire. Gumamit lang ako ng cutter. So, nandun pa sa pinaka-ilalim yung pinaka-wirings nito para ma-check natin yung motor. At ito yung sinabi ko kanina na itong tornilyo na ito doon sa foam ay hindi naman din tumagos dito, kaya ginatlaan ko na lang. Ito yung tawag yan, ginatla ko doon sa pinaka styrofoam. Hirap pagpaliwanag ng kagwang. Sunod natin gagawin ay kailangan natin itong iangat. Bali ito, hindi natin maiangat ito hanggat itong kanyang pinakapan niya ay hindi ito matanggal. Kailangan talaga natin itong tanggalin para dali ha. Ilabas ko yung aking tripod. Ang hirap pag wala tayong taga-video. Oy, nadaganan pa. Bali, kailangan natin itong tanggalin. Yung pinaka, anong tawag dito? Basta, LC na lang. Gagamit tayo dito ng vice grip na lang para matanggal natin yung nut at para maiangat natin ito. Ayan, mayroon na tayo ditong vice grip. Luwagan natin yung nut or tanggalin. Nako, matigas ang kagwang. Nako, mukhang pag ipipilot ko ito wala tayong W40. Dali, try kong langisan muna ito. Ibabad ko sa langis. Ayan, nababad ko na yan sa langis mga kabuting-ting. Try natin alugin muna ng martilyo yung pinaka nut nya, pero dahan-dahan lang. Ayan, gamit tayo nito. Naku, napakatigas pa rin. Problema, baka mabasag. Ito ang mahirap pag nabasag itong pinakapan nya. Naku, napakatigas. Mukhang gagawa tayo ng ibang paraan ito. Gagawa tayo ng paraan mga kabuting-ting. Bali, bubutasin natin ito sa hinang dito banda. Yan, bali, bubutasin natin ito dito ng panghinang. Yan, pag ganyan. Siguro hindi ko na ipakita yung pagbutas nito mga kabuting-ting. Ayan, bali, update ko kayo dito sa aking ginagawa. Bali, naumpisahan ko na sa pag ng hinang. Tapos tinigil ko mga kabuting-ting at naghanap ako ng ibang paraan. Bali, ito pala ay natatanggal lang din pala ito mga kabuting-ting. Ito, ang kagwang. Hirap talaga pag hindi natin kabisado.
Yan, bali ibababa ko lang yung aking kamera mga kabutingting. Ayan, bali na baba ko na yung kamera ko. Susunod natin gagawin ay tatanggalin natin itong mga tornilyo na ito. Hahanapin natin yung speed nito, common at saka speed. Bali magiging wala ng saysay itong board mga kabutingting. Nahulog pa yung isang tornilyo, pero hayaan na yan, pahulog-hulog siya eh. Parang stainless yata ang gamit na tornilyo na ito, dahil hindi maano sa Phillips screw ko, ayaw dumikit. Ayan, pagka ito na ang ayusin mga kabutingting ay hindi ko na ito kaya, dahil hindi naman tayo board technician. So ito na yon mga kabutingting. So napakadali lang pag mga ganito mga kabutingting, basta madali, basta marunong ka lang bumasa. Katulad nito oh. Itong mga wire na ito ay ito yung para sa motor. Ito ang nakalagay dito ay ito naman yung low, yung kulay dilaw, at ito naman yung medium para sa kulay blue, at ito naman yung high para sa kulay itim. So ibig sabihin ang common nito ay itong kulay puti. O yan, gagawin natin dyan ay putulin natin. Siguro ang ilalagay ko na rin siguro yung ano mga kabutingting, yung switch ko ay dito ko na rin ilagay sa harap para mas madali at hindi na ako mag ano pa, o kaya ay sa bagay. Sige, dali, kuha akong side cutter, puputulin na natin yan. Ayan, meron na ako ditong side cutter, putulin na natin itong mga ito. Ayan, so ito na yung pinaka ano nito, wire sa mga papuntang motor. Titignan natin itong kapasitor kung okay ba ito. Tanggalin natin yung tornilyo sa kapasitor at tignan din natin kung itong kapasitor na ito ay good pa. Bali for UF ang nakalagay dito sa kapasitor, for UF. Bali dali ha, bali kukuha tayo ng tester. Ayan, ito yung ating tester. Hirap mga kabutingting pag mga ganito, hindi ko masyadong kabisado ito dahil bibihira kasi. Tsaka nakagawa ako nito dati ay napakatagal na. Ayan, bali tanggalin natin itong dali ha, yung isang linya para ma-tester natin itong dali. Nakaipit lang naman ito, gamit tayo ng clutch screw para ibalik lang din natin yan dyan sa pag-ipit. Ayan, so testing muna natin itong kapasitor. Yung kapasitor, yung isang linya sa power test probe ay ilagay natin dito, tapos yung isa ay ilagay natin dito. Tingnan nyo na lang, oy dali, set pala yan natin sa capacitance. Kagbuwang, tingnan natin kung ilang microfarad pa. Ayan, 3.5, 99, medyo mababa na rin, pero mas maganda siguro kung palitan na natin ito ng bago. For UF ang problema, wala akong for UF. Tingin ko kaya naman siguro sa 5 UF ito dahil pakalaki naman ng motor, mas malaki pa nga sa spin motor. So palitan natin ito. Dali ha, tanggalin muna natin ito, baka putulin na rin natin yan dyan, pati ito. Bali palitan natin ito ng bago para sure ball. Ayan, bali ito yung ating ipapalit, 5 UF, bagong bago yan. Ayan o, EX, para makita natin kung ito ba'y bago. Tester natin. Ayan, nakaset yan sa capacitance. Tingnan natin. Ayan o, 5.3. Ibig sabihin bago nga talaga ito. Tingin ko ay kayang kaya sa 5 UF ito, dahil
malaki naman ang motor nito. Bali, hanapin muna natin dito yung, ay andali, maya na yan. Bali, dudugtong muna natin ito mga kabutingting, itong mga wire na ito. Ayan, dudugtong natin ito dahil hindi tayo pabalik-balik. Ayan, bali, lalagyan ko lang ito ng electrical tape at hindi ko na ipakita yung paglagay. Ayan, bali, nalagyan ko na ng electrical tape, tapos ito ating gaganyan para hindi rin basta-basta kumalas yung electrical tape. Okay na yan mga kabutingting. Sunod natin gagawin ay hahanapin natin yung cord. Testing natin sa pagpaandar nito. Tingin ko ito yung linya ng power cord. Para makasigurado tayo ay kukunin ko muna yung saksakan. Ayan, bali ito yung saksakan. Ngayon gagamit tayo ng tester. On lang natin ito at isisilik natin ito sa OL. Tapos tatanggalin natin ito. Ayan, bali hanapin natin kung good ba itong power cord or ito ba yung karugtong sa dito sa power cord na gagamitin natin. Ayun, okay. Ayan o. Dapat ito dito sa kabila ay wala. Tapos ililipat natin ito sa kabila, dapat mayroon. Ayun, ibig sabihin ito yung cord. Putulin na natin yan. Tapos balatan natin ito. Ito rin. Tapos ang kumo nito ay kulay puti. Kumo na puntang motor ito mga kabutingting ha. Ayan. Bali ito ay ating i-connect dito sa isang linya sa power cord. Ngayon ay hahanapin naman natin ang synchronous. Tingin ko ito yung para sa synchronous or sa swing. Dahil may nakalagay dito, ayan o, swing. So putulin na rin natin ito. Balatan natin itong dalawang wire. Tapos okay, para hindi malito ay ilagay natin dito sa kulay puti. Itong puti ang ilalagay natin dito sa isang linya sa power cord at isang linya papuntang ito galing sa motor, tapos power cord, tapos isa naman yung linya sa synchronous, yun sa swing. Ngayon ay hahanapin na naman natin yung para sa pump. Ayan, ito may nakalagay dito, pump. Putulin natin. Isira na rin naman, kaya sisirain na natin lalo. No. Sasabog lang naman ito mga kabutingting or uusok pag nagkamali. Mas maganda kung hindi nagkamali. Yan, yung isang linya dito sa pump ay ikakabit natin dito pa rin sa pinagsamang power cord galing sa motor at saka galing sa dito sa swing or sa synchronous motor. So ito ay ating lalagyan ng electrical tape at yung paglagay ng electrical tape ay hindi ko na ipakita. Ayan, nalagyan ko na siya ng electrical tape. O yan pa rin yung mga kulay na yan. Dali ha. Nagkalito-lito na si Inting. Tuloy natin. So sunod natin gagawin ay ito. Puputulin na natin ito tulad na itong silbi. Dito na natin putulin. Ayan. Tapos itong mga tornilyo na ito ay tatanggalin natin yan mga kabutingting. Ayan, bali hindi ko pa pinutol. Pag-aralan ko muna. Pwede ko na sigurong hindi ko na ito tanggalin. Ilalagay ko na lang sa gilid yung switch dito, tapos switch sa swing at saka sa water pump. Dali ha, kukunin ko yung gagamitin ko. Or ito, putulin na natin ito. Wala na rin naman itong silbi. Dahil sinabi naman ng may-ari, ako na daw ang bahala. Kaya ako nang bahalang magsira nito. Tagbuwang na. Dali ha. Kuha tayo ng switch. 3 switch, isang rotary switch at saka 2 neon switch. Bali, angat natin konti yung camera.
So ito yung aking gagamitin. Bali rotary switch. Ito ay galing lang sa wall fan. Ayan kung makikita nyo. Ito yung para paghilahin ay gaganyan. Iikot. Kaso sablay na rin ito. Pero sa bagay wala na rin naman itong gamit. Pero chinik ko na ito mga kabutingting. Ito ay good na good. Tapos ito naman yung sinabi kong neon switch. So ang gagawin natin ito ay dali, papaganahin muna natin bago tayo mag set up ng mga switch. Ang importante nito yung motor. Bali ganyan lang natin ito at baka mamaya ang kurente sinting nito. Alin ba ito ha? Ito para sa water pump, tapos ito para sa synchronous. Bali number 1 ito, tama nga ba? Dilaw. Dali ha, mangupya muna tayo. O dilaw. Bali dilaw, tapos number 2 blue. Check muna natin. Bali saksak ko muna yung power cord. Tapos itong hawak ko ay dali, iayos muna natin to, or ilalayo muna natin dahil mayroon ng kuryente yan. I-tap natin ito dito. Maririnig nyo naman. Andali, titignan muna natin dito kung baka mamaya may mga wire na nakaano sa. Andali ha. Titignan ko muna kung mayroon bang wire doon nakaano sa tawag niyan, doon sa pinakapan. Mamadisgrasya. Ayan, bali wala naman nakaano. So saksak ko na ito. Yung power cord. Dali ha. Hawakan ko pala muna ito. Ayan. Maririnig nyo naman kahit hindi makikita. Ayan o. Gumagana na mga kabutingting. Ito yung number 1. Ito naman yung number 2. Or medium. At ito naman yung high. Kulay itim. Ayan o. Naririnig nyo mga kabutingting. So, bali tanggalin natin saksakan. Try lang natin yung sa swing. Bali itong isang wire na ito ay tap natin dito sa isang linya sa power cord. At tignan nyo ito kung ay ito pala ito. Kung gagalaw-galaw. Pag isasaksak ko ito sigurado ay bali automatic magsiswing yan kung hindi sira yung kanyang synchronous motor. So saksak natin. Yan, mukhang gumalaw mga kabutingting, pero hindi lahat. Bali dalawa lang ang gumalaw. Bakit dalawa lang? Dapat lahat yan. Ayan ewan ko kung kita. Dapat ito ay gagalaw din. Ilang kaya synchronous nitong kagwang pala na ito? Bakit dalawa lang? Mukhang sira na rin yata. Dali ha. Bali tanggalin muna natin saksakan. Ay hirap ito. Ito hindi ko alam. Ito parang nakaganyan na yata. Bali tao na ang mag-a-adjust yata nito. Ito lang. Mamaya na lang yan. Tingnan lang natin mamaya kung ano. Baka nagka-stack up lang tong mga to. Matigas kaya hindi katulad nito. Medyo gumagalaw-galaw. Ay, kaya pala mga kabutingting, pasensya na, ito lang talaga pala ang gagalaw dahil ayan, pinutol ko pala ito. Ayan nakagwang na. Dahil yung hininang ko kanina ay bali pinutol ko. Yan, may kasalanan si Inting mga kabutingting. Bali gagawaan ko na lang ito ng paraan. Kagwang ka talaga ting. Yan ang mahirap mga kabutingting pag hindi natin kabisado. Buti nga hindi ko pa ito nabasag or natuluyan sa pagputol. Kamatis. Kaya pala hindi ito na nagsuswing talaga naman. Handali, gagawaan ko na ito ng paraan mga kabutingting para lahat ito ay magswing. Medyo palto si Inting nitong kagwang. Ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginawa mga kabutingting. Ayan ay gumagana na at lahat ay nagsiswing na rin yan mga kabutingting. Bali ang ginawa ko dito para magsiswing yan ay yan, bali naglagay ako dito ng brace. Yan, tapos dito rin sa kabila ay naglagay rin ako. Pero hindi sana ito magkakaganito mga kabutingting kung ito ay kabisado ko. Bali
Bali, yung pagkakamali ko lang ay naghalongkat pa ako doon sa pinakalikod. Dapat ay dito lang pala ang kagwang. Pero ito ay aking i-upload pa rin para makakuha rin kayo ng idea at para kung maka-encounter kayo ng ganito, bali hindi na kayo maghahalongkat kung saan saan pa, kung sa baga didiretso na kayo dito. Bali tatanggalin nyo lang ito. So bali sunod kong gagawin nito mga kabutingting ay isi-set up ko lang yung rotary switch at saka itong dalawang neon switch. Dito yung neon switch at dito naman yung ito yung rotary. So yung pag set up nito ay hindi ko na ipakita at i-continue ko na lang mamaya pag nag-wirings na. Ayan, bali na set up ko na yung rotary switch at saka yung dalawang switch para sa swing at saka sa water pump. So, ayan. So ngayon ay mag-wirings tayo mga kabutingting. Bali yung isang linya sa power cord, bali dalawa ito ay nakatap na yung mga dapat itinap ko kanina. Dito yon, no, yung kulay puti. Tapos ito ay lalagyan natin ito ng dalawang wire. Bali mag-jumper tayo ng dalawang wire dito sa isang linya sa power cord para masupplyan yung ito, yung dalawang switch sa on off, tsaka sa switch sa on off para sa swing at saka sa water pump. Ayan, ito yung dalawang wire na ito. Dali ha, hindi masyadong kita. Tapos ayan ay ating lalagyan ng soldering lead. Bali hindi ko na ipakita yung paglagay ng soldering lead. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng soldering lead. Ngayon itatap natin yan dito. Pagka sa rotary switch mga kabutingting, kung sino yung nahiwalay ay yun yung pagkabitan sa isang linya sa power cord. Ito kasi ay ayan, no, magkadikit-dikit halos at saka magkasunod-sunod. So ito yung sa speed. So ito yung ating ihinang dito, yung isang linya sa power cord kasama yung dalawang jumper na dalawang wire para sa switch. Ayusin lang natin pag hinang para hindi matanggal. Ayan, mainit. Okay na yan. Sunod ay lalagyan naman natin ito ng ano, soldering lead, yung tatlong wire para sa speed. Number 1 ito ay dilaw, tapos number 2 ay kulay blue at kulay itim naman yung number 3 or high. So ito yung number 2 or medium at ito naman yung number 3 at or high. So pag nakaharap ka sa switch mga kabutingting, ang number 1 yan ay nandito sa yan dito bandang kanan. Pero kung halimbawa magkamali-mali naman kayo dito sa speed ay walang problema yan mga kabutingting. Yun nga lang ay hindi siya magkasunod-sunod yung ano, yung lakas ng pag-ikot or pagbuga ng hangin dahil magkamali-mali. Pero walang problema yon kahit magkamali-mali, hindi siya sabog. Ayan, okay na yan. Tapos itong dalawang ginamper natin na wire, dali tutulan muna natin ito. Ayan, lalagyan natin ito ng soldering lead. Kita ba kaya sa camera? Ayan, sa mga gusto mag DIY nito ay sundan nyo lang yung aking gagawin. Sigurado tiyak ay magagawa nyo ito mga kabutingting. Kahit ako ay sumablay man dito dahil hindi ko ito kabisado, at least marirepair pa rin. Tsaka nagawaan ko naman ang paraan yung sa swing. Ayan, tapos lalagyan natin ito ng soldering lead. Itong dalawa lang, ayan. Itong parang kulay tanso ay hindi yan kasali. Ayan, parang siguro kung hindi ako nagkakamali ay para sa ground yan. Bali lalagyan lang natin ito ng soldering lead. Yung dali nakita naman yata. Yan, lagyan natin ito ng soldering lead, yung dalawang
terminal or 4 na terminal dahil dalawa ito. Kaso ayaw dumikit. Nakagwang na. Pag ayaw dumikit pag mga ganito mga kabuting-ting, gawin nyo ay kiskisin nyo muna yung terminal para siguradong dumikit kaagad. Ayan. Tapos lalagyan din natin ito. Ayun. Ganon din dito, lagyan din natin. Ayan. Tapos itong dalawang wire na ito, dali ayusin lang natin sa paglagay ng soldering lead. Ayaw kumapit ang tagbuwang Ayan. Pwede na yan. Ngayon ay dali medyo umitim yung aking yung aking camera, namamatay yung screen. Ito ay kahit saan mo dito ilagay, walang problema. Ilagay natin yan dyan, ilagay or ihinang. Nahirap mag mga kabuting-ting, nakakabulol mag tutorial, lalo na't kung hindi tayo magaling mag tutorial. Yung Bisayain ko naman kasi ay hindi kayo makakaintindi. Nakakaintindi pag mga Bisaya lang din. Ayan. Sunod na gagawin natin ay ang kailangan nating dali pag ganyan ito, hindi na kailangan. Bali dito naman tayo. Lalagyan naman natin ito ng soldering lead, tong dalawang kulay asol na ito, at puputulan muna natin ito dahil masyadong mahaba. Ayan. Bali itong medyo makapal, itong hawak-hawak ko ay ito naman yung para sa pump, water pump. Ito ilalagyan lang natin ng soldering lead. Nang itim tong aking panghinang kagwang. Yan. Tapos lalagyan din natin ito. Mahirap lumusaw Ayan, lalagyan na. Linisin ko muna yung dulo ng aking panghinang. Ayan, bali nalinis ko na yung aking panghinang. So ngayon ay dali kahit wag na natin pahabain dahil sakto naman. Itong water pump ay dito sa pinakauna, yung kulay orange. Tapos bali hinang ko lang dito itong water pump dito. Tapos itong isang wire na ito galing sa synchronous motor ay dito ko naman itatap or ihinang. So hindi ko na ipakita. Ayan, bali nahinang ko na. Sinabi ko kanina ay itong para sa water pump ay dito sa kulay orange. Tapos sa synchronous motor or para sa swing ay dito sa kulay green. So ito ay pwede natin itong sa gilid lang or dito sa kabila. Ano naman yan. Bali mamaya ako na mag-ayos nitong para sa capacitor. Yan, lalagay ko lang yan dyan. Pwede natin paandarin na ito mga kabuting-ting dahil yung paglinis nito hindi ko na ipakita. Yan, bali saksak ko dito yung power cord sa aking extension. Tapos bali switch lang natin ito. Unang ikot ay number 1. Ayan, kung naririnig nyo. Tapos ito naman yung swing sa green. Ito mamaya na natin ito pindutin dahil walang tubig, kaya malalaman lang natin kung okay yung water pump kung halimbawa ay mababasa yung cooling pad, yung parang radiator nya. So pindutin lang natin ito para sa swing. Ayan, nagsiswing siya. Ayan. So ito yung aking iayos lang mga kabuting-ting at bubunutin ko na yung saksakan. So hindi ko na ipakita yung pagbalik. Bali ang pag-wirings lang naman ang mahalaga nito, kung paano i-wirings. At lilinisan ko pa ito at hindi ko na ipakita yung paglinis. At ayusin ko lang ito dito. Bali ilalagay ko itong kanyang kapasitor dito sa kabila, sa bandang kaliwa dito. Kahit nakaganyan lang yan. O dali silipin ko muna kung mayroon bang madaganan. Mukhang kailangan ko tong itatali itong kagwang na ito. Dali hanap na lang tayo nito ng tali.
At ito tornilyo natin. Ito. Para hindi pumunta doon sa pinakailalim niya. Oh, yes. Hindi ha. Tali ko lang muna, ay tornilyo ko lang mga kabuting-ting. Yan. Tapos itong ano na ito ay ayusin lang natin yung wire. Kahit igaganyan na lang yan. Hindi ko na ito tatalian ng cable tie dahil wala rin akong cable tie. Hindi naman makikita yan. Ayun. Kung dito tayo, kung alam ko lang na dito lang pala ay madali lang sana or maiksi lang yung video natin. Kaso hindi ko kabisado. Bago ko natuklasan ay pwede pala itong halongkatin ang kagwang. Pero kung ano-ano na yung kinalikot ko kaya napahaba yung video natin. So kita nyo naman or narinig nyo na gumagana na. So ito ay aking lilinisan lang at hindi ko na ipakita yung pagka-symbol. Bali ko continue ko mamaya ito kung bali ititesting na natin or yung pagganahin na natin lahat. So ayan, bali tapos ko na siyang nalinis. Ayan. Tapos yan, papakita ko lang sa inyo na nilinis yan kunwari lang. Ayan, medyo puti-puti pa sa sabon kabuting-ting. Tapos dito ay hindi ko muna siya binasa para palatandaan mamaya na makikita nyo na ito ay kung okay ba yung water pump. Ay yatang baliktad yata mukhang baliktad nga yata mga kabuting-ting. Kagwang ka talaga ting. Ayan. Mukhang tama nga yata. Ano ba talaga? Ayun. Ayan ang tama. Ayan, nalinis na yan mga kabuting-ting. Actually, tinisting na rin naman namin ito. Pero yung water pump, hindi ko muna sinubukan. Yan, saksak natin ito. Tapos, ikot lang natin dito. Ayan, may ikot na. Kung narinig nyo. Switch natin para sa swing. Itong kulay green. Ayan, tignan nyo. Ayan ay nagsiswing. Lagay natin sa medium or number 2. Lagay natin sa number 3. Ayan. Okay na. Tapos switch natin itong kulay orange. Ito naman yung sa water pump. At titignan natin dito sa sa likod kung ayan. Kung nakikita nyo ay ayan. Tumatagas na mga kabuting-ting. Ibig sabihin ay okay yung water pump mga kabuting-ting dahil pumupunta yung tubig doon sa taas. Ayan pag nabasa ito mga kabuting-ting, yung kanyang cooling pad ay yan ang malamig pagka nabasa na yan lahat mga kabuting-ting. So ito ay okay na. Siguro hindi ko na ipakita yung pagtakip. Ay, yung takip nito dito ay ayun, bali binilad ko muna sa init. So ayan, bali okay na ito mga kabuting-ting. Sumablay man si inting pero ganun pa man ay nagawa din. So kung mayroon kayo ditong natutunan mga kabuting-ting, baka pwede pong palike at paki-share at higit sa lahat kung bago po kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, bali ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.